Okay, let's go. Going to live. So magandang hapon sa ating lahat mga kababayan, kung mga magigiting na Pilipino na may pakialam sa usaping bayan, sa usaping politika, nakakaunawa sa kalagayan, sa kasalukuyan ng ating buong bansa ng Pilipinas. For this video, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating munting channel. Ito muli ang Bangon Pilipinas, #Team Philippines Supporters. Naway pagkalooban nyo na may share itong video, makahingi ng kunting likes lang naman, at kunting subscriber, para naman updated kayo sa mga video na ating ilalabas sa tuwing tayo'y nagbibideo at nag-a-upload araw-araw sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So ito na nga ang ating pag-usapan, ang patungkol dito sa samot-saring mga pangyayari sa ating bayan. Sapagkat ito nga ngayon, ang nangyari na naman ay patuloy pa rin ang kanilang panggigipit at ang kanilang pag-alipusta sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pinagtataka ko lang dyan, ano naman talagang hinahabol na sa Kingdom of Jesus Christ? Yun ang pinagtataka ko kung ano ang kanilang hinahabol. Ito nga, ang presidente natin, during SONA itong 2024. Ito ngayon ang ating kwan. Akala mo talaga napakatinong presidente talaga, hindi ko naman siya binapatikos din. Ang impact sa mga video natin, sa ina-upload natin mga videos is puro lang mga katanungan at may kunting pagsisisi, hindi lang kunti, malaki talaga. Sapagkat hindi lang naman kayo nabudol. Siguro lahat ng mga bumutos kanya, talagang nabudol talaga. So, ito na nga ang ating mga kwentuhan. Kayo ang tatanungin ko mga kababayan kong Pilipino. Ano ang ating gagawin pag patuloy bumagsak ang ating ekonomiya? Nga pala, sorry. Magandang araw pala, umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating mga kababayang mga OFW sa mga kaimpanig ng mundo na roon. Mag-ingat po kayo mga kababayan, mga katulad kong OFW, mag-ingat po kayo sapagkat dumadagsa o lumalagagsak ang ating mga naramdaman na mga homesick sa ating pangulila, sa ating mga pamilya. Tip ko lang sa inyo mga kababayan kong OFW, kagaya ng ginawa ko, libang lang sa sarili, magdasal, at ipagdasalin ng ating mga pamilya sa Pilipinas. Yan ay makakaiwas yan at matatakpan ang ating pangulila sa ating mga pamilya. I hope na okay kayo, nasa mabuting mga kalagayan sa buong mundo na mga kababayan kong OFW, at sana naman din pahingin ng kunting palambing naman ng subscribe dyan. Okay, patuloy. Continue. So, sa mga pangyayari nila, sa pangyayari ito nga sa bansa natin, yun nga, nahuli nga daw yun si Ma'am Canada, Pauline Canada, ng QGC, member ng QGC, nagtatanong ang mga taong bayan, yung nagsumbong. Ngunit ang umamin naman ay isa yatang pulis ang umamin na siya daw nakakita sa
kay Ma'am Pauline Canada. So budol lang pala din yun, yung reward na yan. Ibig sabihin, Pilipino man, ordinaryong Pilipino man ang makakapagturo kung nasaan ang mga sinasabi ng mga puganti tulad ni Pastor Kibuloy, tulad ng mga ilang membro niya na mga Kingdom of Jesus Christ na may mga patong din sa ulo. Ibig sabihin, kahit ituro nyo pala yan mga kababayan, hindi nyo pa rin makikuha pala ang reward niyan. Ikaw ba naman, ikaw nagturo, imposible mabuhayin ka pa niyan. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, huwag nyo na ituro. Kung makita nyo, huwag nyo na ituro. Huwag na kayo tawag nito. Huwag na ninyong ituro sapagkat kung ituturo ninyo yan, kawawa din kayo. I'm sure, hindi rin kayo papalagpasin ng kanilang mga aywan ko lang. So dapat, ang gawin natin, mag-ano lang tayo, makiisa sa ating mga hinaing sapagkat nga ang ating bayan ay lubog na sa kahirapan. Walang mga trabaho, walang sapat na trabaho, hindi walang trabaho. Walang sapat na mga trabaho ang mga kababayan ating mga ibang Pilipino sapagkat nga wala nga imbisitor sa ating bansa. At take note, itong nangyari sa natin sa bagyo na Karina. Mantakin mo, ang Pangulo natin at ang mga kasama niya nakasakay sa truck ng sundalo, din ang ating mga kawawang mga kababayan, punta sa kanya na ang tubig, kung di ako kakamali, nasa mga bandang tuhod, ang lalim ng tubig sa kalsada, sapagkat baha nga ng during na yon. At doon nagbibigay ang Pangulo ng ayuda sa ibabaw ng truck, ang daldalan ng ayuda. Tama kaya yun mga kababayan? Hindi ba kapastusan yun para sa ating mga kababayan? Hindi ba ang insulto yun sa ating mga kahirapan mga kababayan? Para sa akin kasi napakalaking insulto nun sa atin mga kababayan. Kasi may isang tabi naman, may lugar naman na tuyo. Bakit hindi sila pumarking doon at maglagay ng isang tent at ang ayuda nila nasa truck? Marami naman silang tauhan. O doon sana namigay sa ating mga kabayan ng mga mahirap na apektuhan ng bagyong Karina. Hindi sana natin matatawag na insulto sa atin yun, na mga mahirap. Di ba? Bakit kinakailangan pang paapaki mo yung mga tao sa gitna ng tubig para lang makatikim ng ayuda na daldalan ninyo? Yun ang malaking moves doon na hindi matatawaran na sa nakita ko ngayon naluha ako Sabi ko sana, naging mayaman lang sana ako, hindi sana ito mangyari. Sana kung hindi nila ginipit, binaboy, niyurakan ang mga dignidad at mga karapatan pang tao ng Kingdom of Jesus Christ members, disin sana sila'y nanguna doon sa pangmimigay ng mga ayuda. Kasi mga kabayan, kaya ko pinapaulit-ulit ito, sa lahat ng reliyon na nakilala ko, sa lahat ng reliyon na malalaki na nakilala ko, bakit Kingdom of Jesus Christ lang ang patuloy
namimigay ng ayuda sa mga kababayan nating nahihirapan sa ating bansa. Even up to now, namimigay pa rin sila, tumutulong pa rin sila. Yan hindi naman siguro kalakihang relihiyon yan. I think mas malaki pa yata ang pasintabi lang po sa Iglesia ni Cristo. Pasintabi lang po ito. Hindi po ito panunod sa inyo. Pagkukumpara lang po ito. Mas malaki pa yata sa Iglesia ni Cristo. Sa tingin ko lang, mas marami pa yata member ng Iglesia ni Cristo kaysa Kingdom of Jesus Christ. Di hamak naman din na mas malaki naman din ang Katoliko. Di ba? Pasintabi din sa mga Katoliko, hindi po ito para sa inyo. At pasintabi din sa mga dating daan. Hindi rin ito para po sa inyo. Mas marami pang membro ang dating daan kaysa Kingdom of Jesus Christ. Ngunit, ang Kingdom of Jesus Christ, continuous ang kanilang pagtulong. Continuous ang kanilang pagkawang gawa sa mga kababayan nating Pilipino na lubos na nahihirapan. Hindi ko naman din sinisiraan din ng mga ibang relihiyon. Ang sa akin lang, pagkukumpara lang po ito. Hindi po ito sinasabi ko na magbigay-digay. Hindi po yon. Ang point ko lang po dito, mga kababayan kong mga reliyoso din, ikinukumpara ko lang po ang pamamaraan ng isang relihiyon nga itong Kingdom of Jesus Christ na sila po, actually wala silang tinatawag na feeding program. Mayroon din sila feeding program. Lahat mayroon sila Wala akong makitang hindi nila ginawa na pagtulong na alam nilang ikakabuti ng ating mga kababayan Lahat ginawa nila. Even nga sa katungkulan ng panggobyernong usapin, tulad na makatulong sila sa pagsuko ng mga rebilde, ng mga MPA natin, mga kababayan na nahiwalay sa kanilang paniniwala patungkol sa mga patakaran sa gobyerno na wala sa ayos mula pa nung panahon ni Pangulong Marcos hanggang sa pagpadating ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon lang medyo bumaba ang bilang ng mga rebilde na active. Masasabi kong active. Kasi ang karamihan doon ay nag-surrender sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, ng ating dating Pangulo. Sa pamagitan naman din ng tulong ng Kingdom of Jesus Christ sa kanilang programang Laban Kasama ang Bayan, na ang angkor nga dyan, kung hindi ako nagkakamali, yung dating rebilde, dating kadre na sumuko at nagbalik loob sa gobyerno na si Ka-Eric Silis yata yun. At yung isa na doktor na si Doc Lored Badoy, sa tingin ko, pag tumakbo yan si Doc Badoy ng pagka-senador, baka manalo pa yan. Maganda yung performance niya Maganda yung niya. Sila yung mga nagsumikap na mag-announce, tumulong, na bumaba ang mga rebilde, mga MPA, NDF na yan, bumaba, mag-break loob sa gobyerno sa pamagitan ni Ka-Eric Silis. So, nung nung buhay pa yung active pa although active pa rin naman din ang Isiminay sa mga platform nila, sa YouTube, sa mga iba't ibang platform nila, active pa naman din, ngunit hindi na nakarating sa kabundukan. Kasi nga, wala namang signal sa kabundok Ang nakapanood lang yan, mga nasa bayan lang, yun lang nakapanood yan. Kaya masasabing active. Pero pagdating sa mga bukid-bukid, mga kabundukan, hindi na mararating yun. Hindi kagaya nung nandiyan pang Isiminay, lumalaganap pa lang mga channel sa Isiminay, lang mainstream media na Isiminay,
hanggang sa kasulukan ng bukid o ng kabundukan, narinig ang tinig ni Ka Eric Silis at ni Doc Badoy, Loren Badoy, sa tuwing nag-perform sila ng program ng bayan laban sa kasamang bayan. Laban kasamang bayan. Yun ang programa nila eh. Kaya tapos sinigundahan naman din ng Malacanang sa panahon ni Pangulong Duterte na hindi pa man na balita pa lang naman sa Pag-asa na may bagyo or landslide. So, nandiyan kagayong took the people. So, kay Pangulong Duterte naman yun. So, maganda ang kombinasyon nila noon. Kaya maraming tao na mga kababayan nating nahiwalay sa gobyerno na masasabi kong mga MPA nagsisurinder. Sapagkat ang pangako, bawat pangako ng kanilang sinasabi, binabalita sa Isiminay ay natutupad. Kung hindi rin ako nagkakamali, baka isa pa ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ sa pamagitan ni Pastor Kibuloy ang tumulong na magbigay ng mga hanap buhay sa mga MPA na nagbalik loob sa ating gobyerno. Hindi man nila binabalita yan sapagkat hindi naman sila mga ipal, hindi naman sila mga pabida-bida, hindi nila binabalita ng Isiminay yan. Kumbaga, ano lang yun, donate lang nila, donisyon nila sa gobyerno. Ang nababalita lang sa Isiminay, mga news at yung mga pagtulong nila, yung mga baldi-baldi na tinutulong na sa mga lugar sa bundok ng Pilipinas, pinupuntahan nila, nagpipiding program sila doon, at I think nagpatay-patay sila ng mga eskwelahan ng mga elementary para sa mga nasa bundok para makapag-aral ng mga bata. Kung hindi ako nagkakamali. Donasyon nila yon sa gobyerno. Pero hindi na ipapangalan sa KUGC yun kasi donasyon na yun eh. Donasyon na sarili nilang matatawag nating sarili ng bulsa. Yung mga ginastos doon. Hindi kagaya ng iba dyan, hindi ko napapangalanan, na magpapatay lang ng eskwelahan, mayroon pang foundation. Humihingi pa, ipa-plug pa yung mga number nila sa Metrobank, China Bank. Kung nais nyo mag-donate, ibigay nyo dito, pwede kayo mag-deposito dito. Klase yan. Yun ang mga pagturo ng pakitang tao. Kung magtulong kayo, sabi nga sa kasulatan sa banal na kasulatan, bakit mo titignan ang puwing ng kapwa mo sa kanyang mata na samantalang ang puwing ng mata mo ay hindi mo nakikita at hindi mo nalilinis. At yan sabi tayo sa banal na kasulatan. Huwag ka manghusga para hindi ka husgahan. At sabi din sa banal na kasulatan, kung tumulong ang kanan mong kamay, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa mong kamay. So meaning, pag tumulong ka, huwag mo nang ipagsabi. Kumilos ka na lang. Gawin mo lang kung anong tama. At tiyak hindi ka magkakamali. Words yan ng dating Pangulong Duterte. Ang sabi nga ng dating Pangulong Duterte, my God, I hate drugs. Ang sabi nga ng Pangulong Duterte, gawin mo lang kung anong trabaho mo. Gawin mo kung anong tama at tiyak, hindi ka magkakamali. Which is totoo.
So, balik tayo dito sa suna niya. Sa suna ng Pangulo, sa huling suna niya, sinabi niya, may plug, may blood control na ginawa sila. At impact, ginagamit nga raw. At ang ilang piraso ito is, kung hindi ako nagkakamali, 5,500 pieces. Ready to use na. Ibig sabihin, ginagamit na. Ngunit ang pinagtataka ko, mga kababayan, nung dumagsa ang bagyong Karina, nasaan yung blood control na yun? Nasaan? Nagamit kaya? Kaya nga, sinasabi ko nga, yung bagyo na yun, history yun of the Republic of the Philippines. Kasi, ang nangyari na yun, hindi ordinaryong pangyayari yun. Kumbaga, warning yun sa ating bansa at sa ating Pangulo na kung hindi niya babaguhin ang kanyang pananaw, decision patungkol dito sa pagkitil o paghuli o pagpatong ng blood money sa buhay ng isang pastor, Pastor Apollo Sikibuloy, ay malamang mahigit pa mangyayari dyan. Huwag naman sana. Huwag naman sana mangyari. Kawawa naman kasi ang ating bansa kung mangyari yon. Lahat tayo maapektuhan siguro. Pero ang pinakadabis dyan, sa tingin ko, dapat kumilos na tayo mga Pilipino. Sa anong paraan para tayo kumilos? Ano bang ginagawa natin sa ating presidente pag once siya sumubra na sa kanyang pang-alipusta at pang-api sa ating mga Pilipino? Pangalawa, o nga pala, naalala ko lang, ito mga kabayan, naalala ko lang, totoo ba ang balita na yung people power pala ng nakaraan, kagaya ng people power 1, EDSA 1, sa panahon ng panahon ng tatay niya na si Ferdinand Marcos Jr., Senior. Pag people power noon, ang nagpondo daw noon ay Amerika. Totoo kaya yun? Ito pagtatanong lang naman, hindi naman to pagtanong lang. Kasi raw, pag walang pondo nang galing ng ibang bansa, ay hindi raw mangyayari ang people power. Totoo kaya yun? At isa pa, ina-analyze ko rin kung mag-people power tayo sa panahon ito ngayon, then, siyempre, tao lang tayo. Magugutom din tayo, mauhaw tayo. Sino kaya ang mayamang magpupundo sa atin ito? Sino kaya ang magdudunit sa atin ng pagkain? Sana naman, sana all may magdunit. Ito lang mga kababayan, kinukuha ko lang yung term ng mga insimada vlogger. Mga insimada vlogger na walang panindigan, walang mga prinsipyo, mga lintik. Yan ang sinasabi nila Paano kayo mag-people power? Ay hindi sumasangayon sa inyong Amerika. Hintayin nyo muna mag-presidente si Trump para punduhan kayo sa people power ninyo.
Eh para naman sa akin, parang di naman yata totoo yun na kinakailangan pa ng ibang bansa ng kagaya ng higanting bansang Amerika para magpundo sa atin ng mga Pilipino. Anong tingin na sa ating mga Pilipino? Mga walang prinsipyo? Siguro marahil din na ganun, ngunit doon nila pinapadaan siguro sa mga politikong trapo. Doon nila pinapadaan ang pundo nila na binibigay ng Amerika siguro sa mga kakampi nilang mga politiko sa Pilipinas na mga trapo na, basahan na, hudi-puta pa. Doon siguro nila binibigay. Kasi napakaraming trapo sa ating mga politiko eh. Hindi ko lang isa-isahin. Ngayon, kung magkaisa tayong kumilos mga Pilipinong mahirap, sa tingin ko naman di hamak na mas marami tayong mahirap kaysa mga mayayaman. Although hindi naman lahat din mayaman din, ay wala din naman silang naitulong o wala silang pakialam sa usaping bayan. Ngunit may mga mayayaman naman din na nakikisa sa layunin natin mga Pilipino na mga mahirap, lalo na kung nasa tama tayo. Ngayon, kung magkaisa tayo mga lahat ng Pilipino, sabihin natin, ang bumoto sa nung nakarang eleksyon, I'm sure kay Sara, totoo yun. 32 million, totoo yun. 32 million mahigit. Honest vote yun. Pero sa ating Pangulo, hindi ako maniwala na mabot ng 31 yun. 31 million mahigit umabot sa boto ng ating Pangulo. Marahil din, totoo din yung sinabi ni Atty. Glenn Chong, kabang, na minanuho nila ang eleksyon ni First Lady para hindi magkalayo ang boto ng ating Vice President at ng Pangulo. Minaniho daw, according kay Atty. Glenn Chong, minaniho daw ni Madam First Lady ang Smartmatic, nag-meeting daw sila at ang sabi daw kay Atty. Glenn Chong, Glenn, may meeting tayo with Smartmat. Sabi daw ni First Lady, itong exactly na pagkasabi niya eh. Glenn, I have a meeting with Smartmatic. Guys, I have meeting with Smartmatic. But nakita niya daw si Atty. Glenn Chong, but sinabi daw ng First Lady, but not you, because he's so much angry with you. So alam na daw niya na ganun ang pag-usapan nila, sapagkat nandun nga daw siya sa gilid, hindi lang siya pinapakita, nandun lang daw siya sa gilid. Alam niya kung anong pinag-usapan nila ni First Lady at ng Smartmatic. So sabi pa kanya ni Atty. Glenn Chong, ito si Atty. Glenn Chong, pag ito tumakbo ng senador, mananalo ito eh. Ang sabi nga ni Atty. Glenn Chong, hindi daw umabot sa tansya niya, hindi raw umabot ng 31 million mahigit ang boto ni Mr. Marcos Jr. So, kung hindi umabot, ako naman magtatansya. Siguro, kung hindi umabot ng 31 million mahigit, ay malamang, nasa mga 20 million, 16 million, hanggang doon lang siguro ang boto niya ng ating presidente. Kaya nga naman na iminaneho daw ng First Lady para daw matiyak ang panalo ni Congressman Sandro Marcos, which is ang anak nila, na ang pinakabata na congressman, para daw matiyak ang panalo na pagka-congressman at para ma-prepare for 2030 presidential election again. At ito na nga, kaya naman daw minaniho ng First Lady na hindi magkalayo ang boto ni Vice President at ng Presidente, sapagkat kung ang agwat nila, kunwari,
totoo naman talaga, ang ating Vice President, 32 million mahigit. Din ang boto ng Pangulo, 20 million or 16 million. So, ang titingalain ng taong bayan, ang ating Vice President. Pero ganun pa man ang nangyari, wala naman ding ibang tinitingala tayo mga Pilipino, kundi ang ati lang namang Vice President Inday Sara Duterte. Kaso, Vice President lang siya, designated survivor lang siya. Kaya ang nasusunod para sa mga lahat ng desisyon ay ang ating pa rin Pangulo. Kung siya nagdadrive ng Pilipinas. Tanong lang yun, Mr. President. At ito pang ikalawang tanong. Ikaw ba ang aming presidente talaga? Ikaw ba talaga ang aming binigyan ng mandato para pamunuan kaming mga Pilipino? Sapagkat nakikita namin, Mr. President, mukhang hindi ikaw. Ikaw lamang ang ginagawa ng frontliner, kumbaga tagapagsalita. Ngunit, ang sa likod nito, behind the scene, ay iba ang nagpapatakbo ng mga sinasabi mo. Iba ang nagdidikta sa iyo sa madaling salita. Kasi kung ikaw yan, kahit na ganun ka siguro, hindi mo magagawang yapakan, yurakan, babuyin, alipustahin ang mga dignidad, ang mga karapatan ng pangtao katulad ng Kingdom of Jesus Christ, mga members. Hindi mo magagawa yan kasi Marcos kay. At ang Marcos, sa pagkakaalam ko, kasi subaybay namin yan, simula pa ng lola namin, lolo namin, tatay ko, nanay ko, lahat sila, mga tiyuing ko, tiyaing ko. So, baybay nila yan. Ang tatay mo ay hindi kayang yumapak ng karapatan ng isang tao. Even before, hindi niya kaya. Yung siya sabi nila mga biktima ng martial law na yun noon, sa panahon ng ama mo, puro lang yung mga black propaganda, paninira lang daw yun sa tatay mo. Yung sinasabi nila, binabalita ng mga makaliwang grupo, na mga dati, liberal kasi dati. Yung sinasabi nila, na yung kuwan daw, yung mga patay na nangyayari noon, mga patay na nangyayari noon, na mga tulad ng mga tao daw, na mga sibilyan na matay, pinapatay ng mga sundalo or pulis, pakada daw yun ng tatay mo. Ngunit, ang mga nakaintindi o nakakaalam sa mga sinasabi, hindi sila naniniwala. Sapagkat nga, hindi nga masisira ang tatay mo kung walang mamamatay. So, meaning, mga kalaban ng tatay mo, ang mga nagpapapatay para masira ang administrasyon ng ama mo. Ngunit ito ngayon sa panahon mo, Mr. President, hindi ganoon ang pangyayari. Ikaw, inuulit ko, ikaw mismo ang nakakaalam kung sino ang nang-aapi sa aming mga Pilipino. Bakit namin nasabi na ikaw? Kasi, nung sinabi ni Mr. Abalos ng DILG Secretary na may patong ang ulo ni Kibuloy ng 10 million. At sinabi niya na napugante si Kibuloy. At sinabi rin ng sekretary mo na ang donation na yon, ang pera na ginamit sa ulo ng isang pastor
ay galing sa mga tao, mga kaibigan na nais tumulong para lang mahuli si Kibuloy. Wow naman. So, nasundan yun nung inambos interview ka, nasabi mo nga, dapat lang na mahuli at dapat si Kibuloy, dapat siya sumunod sa batas sapagkat kayo nga, sabi mo nga, sapagkat kami, sinusundan lang namin ang batas. Mr. President, kung yan ang katwiran mo, ibig sabihin, alam mo kung ano nangyari sa bansa, alam mo kung ano nangyari sa mga paggigipit sa aming mga Pilipino. So meaning, kaisa ka sa mga nag-utos kung paano gipitin ang mga Pilipino at kung paano pahirapan ang mga Pilipino at kung paano apihin kami mga Pilipino. So kabaliktaran sa nangyari sa tatay mo at sa iyo. At yung sinabi mong sinusundan yung batas, tama ba ang inyong pinanggagawa ngayon sa bansa? Ang apihin kami ng Pilipino, nasa batas po ba yan? So marahil, alam mo yan, so konsensya mo na yan, kung may konsensya ka. At ito pa, hindi ka ba nahiya, Mr. President? Ang tawagin ka ng mga tao na kuting at ang asawa mo ang tawagin ang kukak at ang pinsan mo ay tawagin tambaluslos. Hindi ka ba nahiya niyan? O sige na, mahaba natin live. So, hapon na rin. So, din muna tayo dito at muli, maraming salamat sa inyo. Sana ma-share niyo itong video ito para naman lahat ng Pilipino, hindi man lahat ng Pilipino ay makalam, at least may iba rin makakalam. At muli mga kabayan, magandang hapon sa inyo at magandang araw. God bless you. Mag-ingat po tayong lahat mga kababayan kong tunay na Pilipino.